Alam mo, Claire Castro, dapat ang trust rating at approval rating ni Bongbong Marcos 300 na kung hindi ka kinuha. Kinuha ka kasing spokesperson kaya lalo lumubog yung tao. Diyos ko po, 25% approval rating, 25% trust rating. Si Vice President, mantakin mo Vice President to wala nang trabaho talaga Vice President, tinanggalan nila lahat ng kapangyarihan 59% ang kanyang approval rating, 61% ang kanyang trust rating. Ang sakit sa puso naman. Oo, mantakin mo lahat na ginawa ninyo. Hindi pa umabot ng kalahati. Isa lang kasi ang pagkakamali nyo Dapat pag nag-hire kayo ng magpapabango sa inyo, dapat talagang mapapabango kayo. Hindi, pinapasama pa kayo. Mantakin mo, nag-hire ka si Claire Castro. Walang kwentang tao yan. Siyempre, paano niya ikukwento lahat ng mga ginawa ni Bongbong Marcos? Simula nung umupo yan dyan, wala pa yatang naikwento yung magandang ginawa ni Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas. Pero kung makasita yan sa nakarang administrasyon, talagang yung kumbinsido siya sa sarili niya na mas magaling si Bongbong Marcos kaysa kay Pangulong Duterte. Hindi ba? Katulad sinasabi, konting kulan na lang daw, konting kulan na lang puputi na. Anong puputi? Puputi na yung mga mata ng mga Pilipino sa gutom. Hindi ba? Wala kayong proyekto. 3 taon na kayong nakaupo. Wala pang bagong ospital. Walang bagong eskwelahan. Walang mga kalsadang bago. May ginawa kayo doon sa Mindanao. Dinaanan namin yung nakaraan, partner. Lubak-lubak na. Wala pang 1 taon. Mantakin mo yung linya. Bako-bako. Sabi ko, matindi talaga pagkakurakot ka. Kahit anong diretso talagang babaloktot O bako-bako yung tulay na inispalto na yun, mga partner. Pero pa rin, bako-bako pa rin. Pati yung kalsada, yung reklamo na. Oo, talaga ibang klase. Kaya dyan natin masasabi na, kasi ang yabang sabi nga daw niya, yung itim daw na mukha ng Pilipinas, yan daw ay nung nakaraang administrasyon, itim daw nun. Ang kapal ng mukha. Dahil sa kadiliman. Kaya nga, tayo mga Pilipino, ipakita natin kay Claire Castro kung gaano siya kasinungaling. Kasi, ako, kaya kong magbigay ng mga pinaka-importanting nagawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas. Dami niyan. Nandiyan na yung 10-year na passport, natanggal yung laglag bala, bill. Meron tayong mga, hindi lang basta-bastang gera nilabanan natin noon, gera laban sa terorista ISIS. na mga NPA, meron pang ISIS na maute, hindi ba? At ang dami pang bagyo, ang dami pang sumabog na bulkan, may pandemic pa. Hindi ba? Tapos ano pa mga nagawa ni Pangulong Duterte, ease of doing business, at pati yung train law. Diba? Tumaas ang ating mga take home. Yung mga airport natin dati, nagna-number 1, number 2 yan. Sa pinakamagandang sa Southeast Asia ngayon. Worse na naman, laging ganun. So, ito pa lang to, pahapyaw pa lang yan. Kung talagang iisa-isahin natin, Claire Castro, mamumuti ang itim mong budhi. Kakaisip dyan sa mga nagawa ni Pangulong Duterte. Ngayon, ikaw bilang isang spokesperson, dapat ikaw ay nakakapag-propagate na. Maganda na dapat na i-convince mo yung mga Pilipino na magaling itong presidente mo. Bakit bumabagsak yung trust rating? Claire, nandiyan ka na. Ibig sabihin, hindi ka epektibo. Magaling ka lang mang-asar. Pero wala kang walang respeto sa iyo tao at wala na rin respeto ang tao diyan sa presidente yung pinagtatanggol mo. Tuloy mo, Master Judea. Ako naman, Boss D, yung rating, yung bagong ngayon, yung bagong survey ratings, ay yan ay expected naman natin yan. Mula umpisa pa rin naman, sa butuhan pa nga lang, lamang na si VP Sara Duterte. At mula nang maupo sila, laging mas mataas ang rating, approval, trust rating ni Vice President Sara Duterte. Alam naman natin yan, sinabi ni PRRD mismo yan, na weak nga talaga ito. So ito na po ang refleksyon ng mga sinasabi ni Pangulong Duterte na may bagahe, may ganito, ganyan. Yan na po ang refleksyon yan. 25 yung approval, 25 yung trust rating. 50-50. Pag pinagsama mo, 50-50 na ang administrasyon nito. Ibig sabihin, yung mga tao, nananawagan na nga na bumaba yan Alam nyo sa ibang bansa, makapagsalita lang sila ng laban sa gobyerno or ikinairita ng taong bayan, nagre-resign sila. Dito, yung mga politiko, pinapaalis na, ayaw pa rin talaga umalis, makapal talaga yung muka. Ito ay justification ito na si Marcos Jr. ay talagang ayaw na ng sambayan ng Pilipino dahil imbis na tumaas ang kanyang mga ratings ay bumababa. So ano ibig sabihin nito? Mas pinagkakatiwalaan pa ng mga Pilipino si VP Sara Duterte kaysa sa kanya. So di ba napakasakit sa kalooban yan, mga kababayan?
Mas pinagkakatiwalaan pa si Cheese. Mas pinagkakatiwalaan pa si Cheese Escudero dahil mas mataas pa yung ano ni Cheese Escudero, 39%, di ba? So now, kung ako sa iyo, medyo magbalot-balot ka na kasi ibig sabihin yan, talagang alam na ng taong bayan. Alam ng taong bayan na wala naman talaga kang ginagawa, wala naman kaming nararamdaman sa inyo, maliban doon sa pang-uulol na sa mga Pilipino ni Claire Castro na kung anong-anong kasinungalingan ang pinagsasabi. Oy, Claire Castro, imbis na purihin mo o ilatag mo yung mga nagagawa ng amo mo, isinisisi mo sa nagdaang administrasyon. Bakit? Wala bang nagagawa ang amo mo? Imbis na... Si Pangulong Duterte, hindi na nisi yan ever. Ha? Yes, si Pangulong Duterte kahit kailan hindi na nisi yan, hindi niyan sinisi yung Aquino administration. Nandito na tayo tayo na may hawak ng manibela, tayo na magpaandar, di ba? Kayo dahil wala kayo nagagawa, sinisisi nyo doon sa iba. So ngayon, bakit? Nakasaktan ba kayo? Unang-una. Pinakulong nyo na, sinisisi nyo. Sobra naman kayo. Unang-una, kagutuman. Hindi ba nagugutom mga Pilipino? Base sa latest survey, ang daming gutom na Pilipino. Kriminalidad. Kriminalidad. Kumusta naman? Nakikita natin dyan. Baka magalit si Marvin. Dito totoo yun. Baka magalit si Marvin. Sabi ni tawag dito, ni Claire Castro. Hindi totoo? Oo, mataas daw yung, nakarecover na daw tayo mula sa kagutuman. Sabi ng Dimsum Daily. Dimsum Daily. Criminality o yung mismong spokesperson ng PNP inamin na talamak talaga ang kidnapan sa 2025. So, ano isasagot mo doon? Justice. Inamin din, ha? Umamin. At least kahit paano umamin ngayon. Sobrang sinungaling yan. Umamin. Umamin. Ibig sabihin, hindi na nila maitago. Hindi na. Ganun kalala yun pag hindi na nila kaya itago. Pinagtatawa ng puro hahay. Puro hahay yung mga comment doon sa nila. Pero ito lastly, justice sa Pilipinas. Pero hustisya po ba tayo? Mismo si Pastor Apollo Sigibuloy, di binigyan ng hustisya. Diba? Napakasaklap ng ginawa sa Kingdom of Jesus Christ. First time in the history of the Philippines na isang sambahan, niluso, ginawang command center ng mga kapulisan. Samantalang pag may gera, iniiwasan na patamaan ng bala ang mga simbahan, mga moske, o ano pang mga bahay dasalan. Pero dito, sa administrasyon na ito, dito natin nakita ang kauna-unahan. Pang Guinness Book of World Record talaga. So, ito nga presidente natin ito yung dapat bigyan ng Guinness Book of World Record na the most ha-ha-ha in the history of the politics. Nakakatawa. Diba? Partner Jay, ano masasabi mo? Kahit pagsamahin yung grade, yung grado ng dalawang magpinsan na Tolonges, mas malaki pa rin yung mas malaki pa rin yung crush rating ni Bibi Sara. Wala na, finish na. Tsaka, nakakaawa naman dito si Martin. Ano pag pinagsama mo si Martin Romualdez. 39 lang yan. Kasi, biruin nyo, si Martin Romualdez, sira ang kanyang pangarap dito na maging Prime Minister ng Pilipinas. Prime Minister